Di ko lubos akalain na meron palang kuwebang may simbahan sa probinsya ng Cagayan. Na ilang siglo nang nakalipas pero buhay na buhay pa din dahil sa kakaibang ganda ng mga rock formation at natural na ilaw na pambihira. At kung waterfalls naman ang trip nyo, abay meron tayong natuklasan dito sa bayan ng Bagao. Tumalon, umakyat, sumigaw at magtampisaw, lahat yan mai-experience mo dito sa canyoneering ng Bagao. At dito kami nagulat sa aming natuklasan, isang pambihirang lugar na hindi namin malilimutan. Pero syempre, bago tayo bumiyahe, kailangan nating paghandaan, lalo na sa mga rutang dadaanan. 278 pesos unang full tank natin kay Gulat. Kailangan din natin ng intercom para may laging koneksyon. Kailangan din ma-check ang mga gulong natin, langis, ilaw, preno, tolls, at syempre yung ating sarili. Aurora Quirino Province ulit ang ruta namin para iwas traffic na din sa may Karanglan paakyat ng Santa Fe. Pababa pa lang kami ng Maria Aurora, hamog agad ang sumalubong sa amin. Buti na lang may nakita kaming gasolinahan dahil buong akala namin ay bukas pa sa Pantabangan, kaya dito kami naabutan. Iba pa rin talaga pag matipid sa konsumo o malaki ang tangke ng motor mo. At maswerte tayo dahil pinagbuksan tayo ni ate para makapagkape kahit maaga pa. Kaya kung plano mong bumiyahe ng malayo gamit ang motor, baka trip mo din ang ruta na to. Motolong, Richard, West Jones, Duni at James TV ang kasama natin sa rides na ito. Hanggang sa marating namin ang famous Amper Beach dito sa Dipakulaw, Aurora. Time check, mag-alas 6 na. So andito na kami sa may Amper Beach dito sa may Dipakulaw. So papunta na kami ngayon ng Isabela hanggang Cagayan. So ang ruta kasi namin ngayon is Quirino hanggang Santiago, Isabela. Simula nang gumamit tayo ng Axor helmet, hindi na tayo nagbubukas ng visor at mas komportable tayo dahil sa gaan ito. Nagpadagdag ulit tayo ng gas bago umakyat pa Quirino hanggang Isabela. At ito yung gasolinahan sa may Dinadjawan na pwede kang magdikit ng sticker. Hindi ito usual na ruta papuntang norte, kaya road trip at puno ng tanawin ang ating makikita. Bale dito kami magtatanghalian sa may Aurora, Isabela bago dumiretso ng Cagayan. Talagang mabubusog ka sa masarap na pagkain na lutong Isabela. At maraming salamat sa mga nag-asikaso sa amin. Panibagong full tank ulit kay Gulat, 234 pesos. At ilang gas pa kaya ang mauubos natin? Hanggang sa marating namin ang Tuguegarao City. Dahil gahol na kami sa oras, papunta sana sa Canlao Cave, minabuti namin na bukas na lang. At dito na kami dumiretso sa mini chocolate hills ng Barangay Nabyalan dito sa Amulong, Cagayan. Na dinadayo na din dahil sa kumpul-kumpul na burol, nakahawig ang tanyag na chocolate hills ng Bohol. Uy, ganda. Time check. Mag 5 PM na ng hapon, andito kami sa Amulong, Cagayan. So sumaglit kami dito sa may Amulong Mini Chocolate Hills. Kabilang tao ngayong hapon kasi medyo maulap. So ito yung view niya. Yan. Isang likas na ganda na unti-unting nadidiskubre ng mga lokal at ng ibang turista. Pantay-pantay ang hugis na parang hinulma. Pag sa norte, dito kami lagi tumutuloy. At kinabukasan, unang destinasyon namin ang Canlao Cave sa Peñablanca. Panibagong destinasyon, kaibang kwento at tanawin sa lugar na hindi mo matutumbasan. At susulitin natin lahat ng pagod. Ito yung tulay na palatandaan na papasok ka na ng Tuguegarao. 215 pesos ulit sa panibagong full tank. Pag nasa Tuguegarao ka na, dapat matikman mo din ang pansit kabagan na sa dami ng sangkap kahit hindi ka na magkanin, mabubusog ka na. Galing sa sentro ng syudad ay wala ng oras ay mararating mo na ang Canlao Cave. May rough road, may simentado, pero sa dulo, panalo pa din ang karanasan. Pagkarating sa lokasyon, bubungad agad sa inyo ang entrance rate guide. Marami daw bumibisita dito kung nagkataong weekends tayong dumayo. Pero ngayon, malamang halos kami lang ang andito. May briefing at announcement bago ang lakaran at inuuna nila ang kaligtasan ng kanilang mga bisita dahil obligado kang magsuot ng safety hat. At para kaming foreman at kontratista, simula nga dito ay magbibilang ka ng 184 steps bago mo marating ang bungad ng kuweba na sobrang pambihira nating makikita ang ganitong klase ng kuweba. Isa din ito sa pinakatanyag na limestone cave system sa Pilipinas. Kilala din ito sa 7 chamber na puno ng likas na ganda, stalactites, stalagmites at kakaibang mga rock formation. Sobrang nakakamangha naman talaga na hindi lang basta likas na tanawin, ito ay buhay na kasaysayan ng ating lahi. Sa bawat bato, chamber at archaeological na tuklas, makikita natin ang lalim ng ating pinagmulan. Isa rin sa pinakabinibisitang bahagi ng kuweba ay ang Natural Cathedral Chamber kung saan may altar na ginagamit para sa misa o kasalan. Canlao Cave. So ito yung pinaka-view sa loob. Pakita ko sa inyo. Napakaangas ng taas oh. So bukod doon meron siyang mini chapel sa loob or simbahan. Tapos meron siyang dyan. Pakita ko sa inyo. Grabe lang na pag mainit gaya ngayon, meron siyang reflection ng araw. So ito yung pinaka-spot dito sa Canlao Cave. So hindi lang to, meron pa sa taas. At ang liwanag mula sa butas sa kisame ng kuweba ay tumatama sa altar na nagbibigay ng natural na spotlight na parang simbahan. Grabe ang angas. Sa mismong third chamber ng Canlao Cave, pang third chamber. Tingnan nyo. Grabe, meron siyang parang ilaw sa likod pero hindi ilaw na nilagay doon ha. Reflection na ng araw galing sa taas. Pumapasok yung liwanag ng araw. Napakaangas, grabe. Magical.
Binigyan din natin ng sticker ang tour guide namin si Sir Sander. At galing Canlaw Cave ay rumikta na kami papuntang Bagao na humigit kumulang 1 oras pa ang babiyahin namin. Masarap din magmotor dito kung saan tanaw mo ang malalawak na maisan at kabundukan. Saktong-sakto sa mga hilig nating adventure at scenic na lugar. Halos kami lang ang dumadaan kaya feel na feel mo ang probinsya vibes. At ito yung rough road pababa sa aming destinasyon na mas lalong nagpapapakaba at adventure. Pag mahirap na daan, alam nyo naman, mas magandang spot ang matutuklasan. Hindi lang pangrektahan ang gulong natin na Duro Tires. Kahit sa ganitong uri ng kalsada ay swabing-swabe at all goods pa. Hanggang sa marating namin ang Bagao Blue Water. Bali 2 ang tour guide namin dahil sobra kami ng isa. At canyoneering ang susubukan namin ngayon. Una pa lang ay tatawid kami ng ilog na to papuntang starting point. Halos first time namin tong lahat gagawin kaya kakaibang karanasan o adventure ang mai-experience namin. Sa halagang abot kaya, mararanasan mo na ang one of the best eco adventures dito sa Cagayan. Hanggang sa marating namin ang parting ito kung saan kami magsisimulang tatawid sa mga ilog, tatalon, lumangoy sa malamig na tubig at maglakad sa mga rock formation. Kabado pero sobrang saya nito, lalo na sa mga nature lover. Sobrang ganda ng lugar na kahit saang sulok ka man tumingin ay talagang panalo. Kwanto sawa kami sa dami ng nagagandahang falls na makikita at dahil medyo malakas ang agos ng tubig, di natin nasulyapan ang Blue Water Cave. Nakakapagod pero masaya ang dalang alaala ang mga ganitong activity. May mga pagkakataon pang sinubukan namin tumalon pero hindi ko kinaya. Hanggang sa marating namin ang pinakadulo ng Blue Water na napakagandang magbabad sa tubig. Dito na rin kami tumagal at nag-ubos ng oras para mag-enjoy. Para sa akin, isang achievement ang maka-experience ng ganitong activity at hindi natin alam kung kailan pa mauulit. Kaya sinusulit ang buhay natin dito sa mundo. Kahit magulo, kailangan mo lang umiskapo. Yun lang ka-one trip. Salamat sa tour guide namin at sa mga kaibigan na kasama natin. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Ano ka-one trip? Sama ka sa biyahe ko?